Sa pagdinig ng House Committee on Justice, nananatiling bakante ang upuan ni Vice President Sara Duterte habang tinatalakay ang mga issue laban sa kanya. Ayon kay House Justice Committee Chair Jervil Luistro, patuloy ang pagdinig sa kabila ng kanyang pagliban dahil nananatiling mahalaga ang pagsagot sa mga tanong ng publiko. Nakatuon ang naturang pagdinig sa umano'y ill-gotten wealth, paggamit ng confidential funds at pagsusuri sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Kung saan dumalo din dito si Ombudsman Jesus Crispin Remulla at nagsumite ng mga kopya ng SALN ng Vice Presidente sa nasabing komite. Habang si dating Senador Antonio Trillanes IV ay nagpresenta ng mga dokumento kaugnay ng umano'y hindi maipaliwanag na yaman. Sa pagdinig, lumitaw na mula 2019 hanggang 2024 ay wala umanong naideklarang cash on hand o bank deposits sa SALN ni Vice President Sara Duterte. Binigyan diin na aabot sa 448 million pesos confidential funds ang na-disallow ng Commission on Audit o COA kaugnay ng kanyang mga tanggapan. Ayon sa komite, kabilang sa mga sinusuri ang testimonya ni Ramil Madriaga at mga dokumento mula sa COA, NBI at iba pang mga ahensya. Dito ay giniit din ni Luistro na ang pagdinig ang tamang lugar upang sagutin ang mga alegasyon sa ilalim ng panunumpa at opisyal na record. Samantala, isang pagdinig na lamang ang natitira bago matukoy kung may probable cause ang impeachment complaints na siyang inaasahang ganapin sa April 29. Kapag napatunayan, maaaring iakyat sa plenaryo ng Kamara ang Articles of Impeachment. Dito kinakailangan ang boto ng hindi bababa sa 1/4 ng mga miyembro ng Kamara upang maipasa ito sa Senado. Sakaling maipasa ang Articles of Impeachment, naghahanda na ang Senado sa pangunguna ni Senate President Vicente Sotto III kung saan ang mga senador ay manunumpa bilang hukom at didinggin ang kaso batay sa ebidensya at konstitusyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.